So, fugitive disentitlement doctrine at saka judicial relief. So, napakasimple lang tong theorem na to. Sa Pilipinas, wala tayong anti-fugitive law. Wala tayong ganon. Ang umiiral is fugitive disentitlement doctrine. So, ito daw, pag tinakasan mo yung batas, pag tinakasan mo yung aresto at hindi ka nagpa-aresto, nagtatago ka, tinatanggalan ka na ng korte na mabawi yung right mo o yung judicial relief. Halimbawa, hindi ka nagpahuli, then lumabas sa paglilitis na acquitted ka pala. So, dahil hindi ka nagpa-aresto, ituturing ka nilang yung right mo na magkaroon ng judicial relief o yung right mo na nawala dahil ikaw kinonsidered na criminal, hindi mo na maibabalik. So, kaya pala sinasabi nila na kinasabi ng mga politicians na nahuli, alam naman natin yun, hindi ko nababanggitin, na hindi nila tatakasan ng batas dahil dito sa doctrine na to, especially itong si Congresswoman Leila De Lima, who is a lawyer itong si Congresswoman Leila De Lima, lawyer to. So, alam niya itong batas na to. Alam niya na kapag tinakasan niya yung batas, mawawalan siya ng right, no? Mawawalan siya ng judicial relief. So, ibig sabihin, yung right niya, once ma-acquit siya, kasi yung right, pag na-acquit ka, ibabalik sa'yo yun. Lahat ng privileges and right mo, pag na-acquit ka, babalik sa'yo. So, kung naalala nyo yung dating PBB housemate, si Karen Bordador, di ba? Si Karen Bordador nakulong siya, 5 years ata. 5 years na kulong ito si Karen Bordador. Pero nung na-acquit siya, lahat ng rights niya bumalik. O, kita nyo ngayon. Maganda na yung trabaho niya, di ba? Kumbaga nadamay lang siya, wala siyang kinalaman dun sa drugs na yun. Wala, nakulong siya ng 5 years. Pero after niyang ma-acquit, yun. Yun yung example, no? So, yun lang po.